Hello, magandang umaga mga kakampi. Mag-live lang muna tayo sandali tungkol sa yung balak po ng dalawang senador sa Senado na si Bongo at saka si Bato na magsasagawa ng Hello, ito. Magsa-live tayo patungkol dun sa balak ng dalawang senador sa Senado na magsasagawa rin ng sariling quadcom. Kasi parang naiipit na sila. Ang feeling nila ipit kasi nagtumatakbo pa senador, sirang-sira sila sa bayan. Malamang yung unang lamang ni Bato tsaka ni ano ni Bongo sa mga survey mawawala. Kasi lumalabas na po ang mga lahat ng mga testigo na dati kakampi nila ngayon nagsasalita na po laban sa kanila. So ano naman po ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin lamang yan ay darating din po ang aral sa buhay dito. Hawak mo ang tao sa ngayon, darating po ang araw na siya ay magsasalita laban sa iyo. Kahit anong takot ang meron sa iyo, darating ang araw na magsasalita siya laban sa iyo. So, yung may problema ako sa sa Twitter. So anyway, ang problema ko sa Twitter, saka ko na lang yan. We're having trouble streaming to Twitter. This may be an issue. We'll keep trying to let, okay? Anyway, don't worry, yung Twitter ko na streaming. Balik na tayo dito kasi magsasagawa po sa ngayon si Bato at si Bongo. Nagpasa na sila ng resolution nila na magsasagawa ng sarili nilang Quadcom investigation o investigation sa mga extrajudicial killing. Yung mga pinatay sa panahon ni Duterte at sa panahon na si Bato ang hepe. Ito yung sinagawa nila dahil ipit na sila sa mga pangyayari. Ang pinakahuli na mga pinagkakatiwalaan ni Digong at saka pinagkatiwalaan ni Leonardo, ni Bongo at saka ni Bato, na si Colonel Leonardo or Edelberto Leonardo saka si Colonel Royina Garma ay nagsalita na si Leonardo lang hindi pa nagsalita pala, pero ipit na rin si Leonardo at expected na rin yun na ililigtas niya sarili niya. At lalabas magsasalita po siya na siya pala talaga ang tagalista kung sino ang papatayin. Siya po ang naglilista kung sino bibigyan ng pera, ng reward, at mapatunayan na mayroong reward. Okay? So sa ngayon, na narinig ni Bongo na may reward, hindi daw totoo, allowance lang daw yun. Ganon din si Bato, sinabi niya hindi raw totoo yun. So ngayon, ang haba na po ng inabot nitong Quadcom hearing na nag-imbestiga sa AJK. AJK lang pag-usapan natin, wag na yung Pogo, wag na yung iba pa, yung AJK na lang. So sa AJK, una natandaan ko na nandoon ako sa Pampanga noon nang nag-hearing sa Pampanga ang AJK. Ang nandoon ay nakita na dumating si Jimmy Guban. Jimmy Guban ay nanggaling po sa Bikutan. Siya ay siniwalat niya na si Duterte ang utak, pati mga anak niya ang utak sa droga. At siniwalat niya rin na protector ng droga itong dating presidente ng National Press Club na si Benny Antipurda at saka si Paul Gutierrez. So ngayon, tinakot pa nga siya na patayin siya at kanyang pamilya kung idadamay niya yung mga anak ni Duterte, pati si Duterte sa droga. So ganun po, kasi kung bakit napunta roon si Jimmy Guban, sapagkat po kinasuhan din siya na dati po siyang investigation or intelligence officer ng Bureau of Customs at inakusahan siya at kasama niya sa inakusahan dyan ay si Colonel Eduardo Asierto. Nagkinasuhan sila na sila yung nag-i-import ng shabu na ginamit ng magnetic lifter. Kung maalala nyo, nag-magnetic lifter na iba natagpuan sa Valenzuela, ang iba natagpuan sa Cavite. So, lumalabas po na talagang may ginamit yung mga magnetic lifter at doon nilagay ang mga kilo-kilo na shabu. So, pag sinabi ko kilo-kilo, nakapack into 1 kilos at doon nakakabit. Parang minamagnet siya.
Nasintensyahan dito si J.W. Guban at inakusahan siya na siya ang sa likod sa pag-import na yan. Pero nung sa Quadcom committee na yon, nang nandoon siya, siniwalat niya na hindi daw totoo yon. Ang totoo doon ay talagang sila ni Duterte ang tinuturo niya. Pagkatapos, ang problema lang niya is nasintensyahan siya. So, whatever it is nasundan yon ng testimonya naman ni Jimmy Fortaleza na isang preso, class 1997 ng Philippine National Police Academy, na nabinanggo siya doon sa Davao Penal Colony. Ibig sabihin, nilipat siya mula sa Bikutan, papunta roon. Ang kasalanan naman niya, murder at saka pag violation against the domicile of a person. Ang ibig sabihin, nanlusob siya sa bahay ng tao na walang search warrant. So, at may pinatay pa siya. Ngayon, ang sinasabi nito ni Jimmy Fortaleza, lumapit sa kanya si Colonel Royena Garma, nakaklase niya sa PNPA, pero ito babae. At nanghingi ng impormasyon kung saan yung Chinese, na 3 Chinese na papatayin. So, si Chok Kintong at kung sino pa yon, mga sinintensya niya sa Cavite at Parañaque. Pagkatapos, kinuha yung number ni Colonel Jerry or Gerard Padilla at kinausap nila ito ni Colonel Leonardo. At nagkaroon sila ng contact din na 2 preso na nagdrama-drama na kunwari nagkaroon ng paglabag sa batas na nahulihan ng sasi itong yung 2 killer na preso na ginamit nila sa pagpatay sa 3 Chinese na para mailipat doon sa Bartolina. Katwiran kasi niyan, kapag ililagay ka sa Bartolina, ay kailangan may kasalanan ka. So nahulihan sila ng sachet, pero walang lamang shabu. Palabas lang yun, drama lang yun, para mailipat sila sa Celda size ng Bartolina. Ang pakay po kasi, tapos nagdrama naman sila na nahulihan naman ng cellphone at mga baraha itong 3 Chinese na gusto patayin at nilipat din sa Celda size ng Bartolina. So nagpangita yung 3 Chinese drug lord at saka yung 2 Bisaya na killer. So pinatay nila dun sa loob ng Bartolina sa Celda size ayon sa sugo ni Royena Garma at saka ni Colonel Leonardo at sa pamamagitan ni Colonel SPO4 Artur Narsoles ay binigyan nila lang 3 million ang budget ng pagpapatay. So, ngayon nakita na yung 3 million. Ibig sabihin doon pa lang sa umpisa, nangyari po yan August 16, 2016. So, umpisa pa lang, nag-umpisa na po ang reward system. Kasi drug lord yun, 1 million ang nakapatong niyan sa presyo sa premyo ng mga kung sino makapatay. Ang problema sa panahon po ni Duterte, nagbibigay ng reward para makapatay. So, police, kumukuha ng reward, makapatay sila. Pero kung piyait-piyait labang, ng maliliit na puser, ang bayad nyo 50 at 20 mil hanggang 30,000. So kung makapatay ka ng medyo malaki na puser, bibigay siya 100,000. Pero pag makapatay ka ng protector ng drugs kahit sino, ay bibigyan ka ng 300,000 kagaya kay General Barayoga, lilista nila na protector. At kung napatay na yun, binayaran sila ng 300,000 pesos. Galing din yun sa reward system nila. Pagkatapos, di ba pinatay na naman si Kwan? Magkano kaya binayad doon kay Antonio Halili na pinapalabas nila na drug lord talaga, so mga 1 million ang bayad doon. At tinuturo ni Royena Garma na tumira doon sa pagpatay kay Antonio Halili ay yung si Kenneth sino ba yung Kenneth Artub ba yun? Yung graduate pa ng PNPA. Pero lumalabas, iba pa lang ranko niya, hindi major, kundi captain pa lang. Anyway, that is not important. What is important is, yung mga lumalabas sa Quadcom, sa baba, sa House of Representatives, sino pang mga iba, lumabas pa yung, kumbaga na-establish doon na mayroon palang sistema ng reward, kaya pala masigasig ang pagpatay ng pulis nung panahon ni Duterte sa war on drugs kasi may reward. So kung mapatay ang Ninja Cop, ang premyo ay nasa 1 million mahigit. So ito nakuha na. Kumbaga parang hindi ka na tao kung hindi ka maniwala sa mga testimonya. So ngayon, dahil doon naipit na sila ni Bato, sila ni Bungo, ay
nagpahayag na rin sila na mag-imbestiga rin sila sa Senado. Ang tanong, paano mo imbestigahan? Paano ka magtanong sa mga tao na umaakusa sa'yo? Kasi tinuturo nila ni Garma na si Bongo ang sa likod, ang ulo nila. Si Bongo ang next man from Duterte. Kumbaga si Duterte sa taas, si Bongo sa ilalim, at sa kabila, sa kalibel ni Bongo, si Bato. At sa Bato naman in charge sa lahat ng pulis. Si Bongo naman in charge siya nagbibigay ng naggumagawa ng mga listahan ng mga list ng mga kung sino papatayin, mga SVT or high value targets. So, ngayon pag ganoon mangyari, ginagawa pa pala nila, mayroon pa sa Malacanang si Muking, o babae 'yon. So, Espino, o kung Emilia Espino, si Muking, at saka mayroon pa pala sa ilalim. Yun yung tao na lalaki na nagreklamo na ayaw kay Ruina Gurma kasi billion umabot na billion ang pumasok sa bank account niya. Question na sa ngayon ng ng AMLAC. Kasi bakit doon sa kanya pinadaan ng pera na pambigay ng premyo sa mga rewards sa mga nangyari. Ang problema sa panahon ni Duterte, malaki ang premyo mo, 1 million kung mapatay mo. Pero kung hindi mo mapatay, kalahati lang ang premyo. Yan po ang nangyari. So ngayon, ang tanong, ano ba mangyari kila Bato at saka Bongo? At sila'y mag-iimbestiga na sa ngayon sa Senado. Parallel. So, sa tingin mo ba yung sinabi ng mga testigo kagaya Kerwin Espinosa na tinuturo si Bato na nagsisinungaling, sa tingin mo ba pareho din ba sasabihin ni Kerwin Espinosa pag pinatawag siya sa Senado? Di ba? Nangako pa si Bato, susuntukin ko yun. Susuntukin kayo ni Bato. Sa totoo lang, kiss of death yung gagawin nila ni Bato sa pagpaimbestiga. Mas maganda pa na tumahimik na lang sila at magsalita na hindi totoo yan. Ganun lang kasimple di kanilang depensa. Ngayon nagsagawa sila ng investigasyon, lalabas at lalabas ang sitwasyon na ang umaakusa imbitahin ni Bato. Tapos si Bato ang magtatanong, sino ang nag-utos sa iyo? Sino pumatay? Kung turo si Bato, sasagot ba yung si Kerwin Espinosa totoo ba yung sinabi mo sa Quadcom na ako yung nagsabi sa iyo, nag-utos sa iyo na si Laila de Lima idamay mo? Alam na, anong sasabihin ni Kerwin Espinosa? Aber nga, sa totoo lang, mga ganong sitwasyon ay kiss of death na yun. Kita mo yung mga yan, mga senador, tapos sasabihin ng Comelec ngayon, ang Senado ay isang marangal, sagrado na posisyon at sino mang magsisilbi dyan ay magiging presidente. Kaya dahil disbarred si kandidato na Bertene Toto Kausing, ay tanggalin nila nuisance. Kasi daw, delikado maging senador ako. Hindi daw ako pwede. Paano yung ginagawa ni Bato na panggagago? Ni Bongo, si Robin Padilla, o si Lito Lapid, o si Bong Revilla. Hindi pa nasa uli, 124 million inuutos sa kanya isa sa uli. O si Jinggoy, puro mga kinasuhan. Sa totoo lang, guilty sana kayo kung hindi lang na magic-magic yung ebidensya laban sa inyo. So, ganun po kasimple ang nag-expect ko, may kiss of death na mangyayari. So, at least umaangat ang chance na mga opposition at ibang grupo na mananaig sa halalang ito 2025. So, God willing, at sa aking argumento na wala talaga malayo ang walang hindi napatunayan ng ebidensya, at saka walang ebidensya na sinumiti ang mga law department ng Comelec para patunayan na ako'y walang intensyong tumakbo sa pagka-Senado. So tandaan lang naman ninyo, mga abogado ng law department, na sinabi na ng Supreme Court na kayo ang may obligasyon magpatunay na ang lalaki o tao na sinasabi ninyo na walang intention tumakbo pagka-Senado ay kayo may obligasyon patunay. So ngayon, paano yung patunay na wala akong intention? Mahigit 1 year na ako nagsasabi sa mga madla na ako'y tatakbo. Paano sasabihin yung ganon? Ang labo ng ang argumento nyo kaya pangkasuhan ko naman kayo ni disbarment para magsabay-sabay na tayo Pare-pare tayong disbarred. Yan ang decision, yan ang petition ng Comelec Law Department laban sa akin. Yan nature petition sa gusto nila palabasin na ako'y nuisance.
So, ngayon, ang argumento nila ng nuisance ay dahil daw na disbar ako ay magsisinungaling lamang ako dun sa Senado. At ang Senado ay isang sagrado na opisina kaya hindi dapat ilalagay doon ng mga sinungaling. At ang sinungaling doon ay kasi iyon may opisina ng mga tao na magiging presidente. So, kaya hindi ako pwede doon. Kaya ang ibig sabihin, wala akong intention na tumakbo pagka senador. Ang layo. O ito, ang ayon sa batas, ito lamang ang sinasabi na dahilan na pwedeng gamitin para tanggalin mo sa pagtatakbo ng kung anumang pwesto ang isang tao. Nakalagay dito, magiging nuisance siya kung number 1, kung ilalagay niya yung election sa kakahiyan o laro-laruan lamang. So ngayon, kung iyan, papasok ba ako diyan? Ang sagot ko, anong ebidensya ninyo na gagawin ko lamang na laro-laruan at insultuhin ko lamang election? Bagkos gusto ko nga maging senador ako, magagampanya ako ng todo. Kaya paano sabihin namang nababastusin ko ang eleksyon ng Senado? Number 2, sinabi dito, isa pang dahilan na pwede kang tanggalin sa pagtatakbo ay kung ang pagtatakbo mo ay magkakaroon ng kaguluhan o kalituhan. Dahil kapareho mong pangalan, mayroon tumatakbo rin, ikaw tatakbo. Hindi ba applicable kay Ben Tolpo at Erwin Tolpo yan? Pareho silang Tolpo. O bakit sa akin wala namang siguro naman iniisip niyo na tatakbo rin si Bato. Akala ng tao si Bato, kamukha ko si Bato. Siguro ganun siguro palabasin niyo. Yang labo naman mas matalino pa ko kay Bato kahit na mas pugi isa sa akin, pero mas matalino naman ako nadihamak sa kanya. So pangatlong dahilan na pwede mo matanggalan ng karapatan ang isang tao na tatakbo ng pagkasenador ay ganito, kung mapapakita na ang kandidato ay walang tunay na hangarin na tatakbo sa opisina. At ang kanyang pagtatakbo ay na to prevent faithful determination. Kumbaga, niluko mo butante. Ganun ang mangyari. So ngayon, tanong ko, paano nila masabi na wala akong totoong intensyon na tumakbo? Ngayon, sa desisyon ng Supreme Court, sa pinaka-latest na kaso dito, sa kaso ni Norman Cordero Marquez, ay kinastigo ng Supreme Court ang COMELEC sa pagsasabi na kaya nila disqualify o tinanggalan ng karapatan tumakbo si Norman Cordero Marquez sapagkat hindi daw napatunayan ni Norman Cordero Marquez na siya ay may totoong intensyon na tumakbo pagka Senado. Hoy, sinabi sa inyo ng Supreme Court, mali. Kayo, mali yan, baliktad yan. Kayo na COMELEC ang umakusa, kayo ang may obligasyon na magpapatunay na wala siyang intensyon. Hindi niya kailangan ipatunayan na siya ay may intensyon. Kagaya rin sa akin, hindi ko na kailangan patunayan na may intensyon ako, kundi kayo magpapatunay na wala akong intensyon. Ang problema, itong pleading nila, itong position, anong sinabit nila ebidensya? Wala lang, sinight lang yung sinabi ko na in-interview ko, na inamin ko. Halimbawa, ebidensya na talaga naman na disbar ako noong 2022 na October 4 na decision. Anong kinalaman diyang disbarment sa ano? At dahil daw dyan sa disbarred ako, magsisinungaling lamang ako Senado. Ang layo naman ng lohika naman yan. Hindi naman mangyayari yan. Pangatlo, sabi nila nag-antik po ako parang sira ulo ba? Sinabi na, tinanong ako, totoo ba na disbar ka? Sinabi ko, oo, totoo ako. Pero tinikita ko na badge of Medal of Valor. So, tinitingnan nila na nabuang na ako. Siyempre naman, titingnan ko na Medal of Valor yung pagka-disbar sa akin sapagkat ako ay lumaban lumaban ako sa plunder, nagsampa ako ng plunder na kaso. Ang nangyari lamang niyan ay nagresulta sa pagka-disbar sa akin. Kasi ang kasalanan ko lang doon ay nag-post ako sa Facebook ng reklamo ng plunder na hindi ko pa naisampa sa ombudsman. Ganun lamang. So, anong kasalanan ko ron? Di ba Medal of Valor ko yun kasi natanggalan ako ng trabaho dahil sa pakikipaglaban sa pera ng pamahalaan. Para sa bayan yung ginawa ko. Ngayon, dahil ako hindi naman namatay, pero parang namatay na rin ako kasi namatay ang nanay ko dahil sa pagdisbar niyo sa akin at nagkasakit ang nanay ko hanggat hindi na siya gumaling, ayaw na kumain. Namatay ang nanay ko June 21, 2023. At saka isa pa, nang sinabi ko raw kung tinanong ako kung mag-apila ako, sabi ko, oo naman mag-apila ako. At kung hindi, ako mananalo sa Supreme Court, akit ako sa United Nations Commission on Human Rights.
Hindi pala nila alam, akala nila kabuang-buang lang yon. Hindi pala alam ng mga abogadong pumirma na mayroon palang remedyo na makukuha ka sa United Nations Commission on Human Rights or Committee on Human Rights. Yan ang hindi nila alam. Ibig sabihin, ignorant sila lahat. Hindi nila alam ginagawa nila. At dahil naman yung sa ginawa ninyo, lumalabas na walang basihan ang kaso ninyong nuisance laban sa akin. At kung walang basihan, kakasuhan ko po kayo ng disbarment dahil po sa sinuway ninyo ang sumpa ng abogado na nagsasabi, I shall not promote or sue any groundless suit. O wala kang kalaman-laman ng kaso nyo eh. So yan lang po ang masasabi ko. Ha? At magandang umaga po sa lahat. At sana naman ay pagpalain tayo ng Panginoon. At please lang, tulungan nyo ako. I-share nyo ito at invitahin lahat ng kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo na mag-join sa aking channel para naman tataas ang membership sa channel natin at tataas din ang chance natin na mananalo. I will rest assure you all na mananalo ako sa nuisance na kaso na ito. Sigurado ko mananalo ako dito. Ganun lang kasimple. Pinaliwanag ko na sa inyo na walang kalaman-laman ang kanilang kaso laban sa akin. Ang hingi ko lang ay huwag na umupo sa desisyon si George Erwin Garcia kasi ang duda ko talaga rito, hindi lang duda, naniniwala ako na sa likod ng lahat na ito kasi imbento yung kaso laban sa akin. Mag-imbento ba yung abogadong yan? Kung walang nag-utos? Kasi kahit sinong abogado ayaw gumawa ng kaso kung kulang ebidensya. Ganun lang kasimple. Pero dahil ginawa nila, may taong umutos sa likod nila. At walang iba niyan. Pasensya ka na, George Erwin Garcia. Ikaw yun, ikaw yun, ikaw yun. Kumita ka na ng gusto sa Miro. Sabi ni Dan Marcolita, kumita ka ng bilyon-bilyon. Wala kang pinag-iba kay Andres Bautista. Okay? So, Salvador Espinosa, nakakatawa ang Comelec si EP. O tama nga si EP, Salvador, tinanggap nila. Si Kibuloy, tinanggap nila. Si Willie Revillame, tinanggap nila. Sino pa? Lito Lapid, tinanggap nila. Si Bong Revillan, hindi pa nakasauli ng 124 million, tinanggap nila. Ano yan? So, si Mark Coles, no? Pag nanalo ka, wag ka magnakaw. Hindi talaga ako magnanakaw. Sinasabi ko sa inyo yan, araw-araw po mag-live ako. Hindi kagaya kay Erwin Tulfo, nagla-live sa puro pa mga magsyuta. Ako magla-live ako kung ano nangyayari sa Senado araw-araw. Peace out, attorney. Lagi kitang inaabangan. Finally, naabutan din kita ang live. I support you by not skipping all the advertisements. Okay, pakitulungan nyo ako. At kaka kung meron kayong pera, pakipadalhan nyo po ako. Kasi talagang matindi ng labanan nito. Sa Alfonso Iniego, basta tiwali, takot sa matino, Comelec, most senatorial candidates and a lot of current senators ayaw kay Katoto. Salamat po, ganun talagang totohanan. Jigger Yarti, Imelda Talaugon, Jerica Lonstedt, magdasal tayo, Doc Kausing. O sige, magdadasal po tayo lahat. So, si Mark Coles, sir, pananalo ka, siguraduhin mo lang na galit ka sa mga drug lord. Hindi lang drug lord, pati mga pagnanakaw, no? Ako yung totoong magagalit. Jess Sanorho, sayang ang pera ng bayan yung gagastusin sa gagawin ni Bato at Go. Self-serving. Kaya nga, bakit self-serving? Kasi gagamitin lamang nila para sa kanila. Salvador Espinosa, good morning. Alegrigiane, Rinconada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapos, Iba Estabaya. Good morning, Toto Kausing. Kaya natin to. Sama mo ng panawagan mo sa lawmaker ng Comelec ang ginawa sa application mo kagaya ni Kibuloy. Bakit tinanggap ang application? Yan pala, di ba si Kibuloy, tumakbo ang ginamit niya na kunwari, ninominate siya ng WPP, Workers and Peasants Party. Ang Workers and Peasants Party na pinirmahan ko noong kuna ng WPP. Pero ang authorized na signatory ay si Sani Matula, Attorney Sani Matula. Ang pumirma si Attorney Mark Tolentino. So nagkagulo-gulo. So sinampahan ni Attorney Mark Matula, Attorney Mark Tolentino si Sani Matula ng disqualification. Hindi ko alam kung disqualification sinampa o nuisance. Sinampahan din ni Attorney Sani Matula si Kibuloy na disqualification kasi wala ang authority. Siya na inonominate ng Workers and Peasants Party.
So Jun Kabinbin, good morning Senator Toto Cosin, tuloy lang po laban sa katotohanan. Armags Maglasang, Itud, Marcoles, Alegrigiane, Crispin Rivera, Mayap Abak, tapos Socorro Loseño, Zenny Tesner, Sherwin Reds, Pres Perez, Mayap Abak, Antonio Binsuceso, o tapos sino pang iba? Si Edmond Bornasal Beltran, Mark Colles, Salvador Espinosillo ulit. Tapos Agustin Mondragon, salamat. Good morning. Good luck to your petition and I pray for your success. Edmundo Miliana, Emildo Talaugod. So ganun lang, hiningi ko lang po sa inyo dasal. Pagdasal lang na maayos na magising tayo lagi para paglaban natin ang bayang Pilipinas. So magandang umaga po sa inyong lahat. At tulungan niyo po ako, like, share, and invite our friends na para magiging naibubuto nila ako para sa atin din lahat ng ito. Okay? So, irog-irog, kay Ambay, Mark Colles, no? Magandang umaga, si Edmundo Milana. So, okay, magandang umaga po sa lahat.